Punta ka pa ba sa mall kung ang mall na pupuntahan mo ay kinoconsider bilang isa sa pinaka-haunted na lugar dito sa Pilipinas dahil sa mga kababalaghan ng mga nangyayari sa loob? Itong mall na to ay none other than the Star Mall, Alabang. Noong high school tayo, ang palaging sinasabi ng mga estudyante sa mga eskwelahan is dati daw itong sementeryo. Yung iba totoo and yung iba naman is chika lang. Pero alam nyo ba na itong Star Mall, Alabang ay dati talagang sementeryo and ito ay ang dating Alabang Cemetery. Yung Star Mall Alabang ay ginawa noong year 90s pa, pero sa mga nagdaan na taon, maraming tao ang nag-claim na marami silang nai-experience ng mga paranormal activities sa loob. Marami sa kanila ang nakakakita, may mga nakakaramdam, at yung iba pa nga is nakaka-encounter mismo nila yung mga ghost na tinatawag nila. Isa sa famous ghost story or ghost encounter na palagi nating naririnig is yung story ng couple na nanood ng sine. Pagpasok nila ng sinihan para panoorin yung pelikula na gusto nilang panoorin, nagkaroon sila ng problema sa paghahanap ng upuan kasi occupied almost every seat. So, ibig sabihin, madami silang kasama sa loob ng sinihan and umakyat sila, naghanap ng chair until finally, nakaupo na sila. Yung pelikulang pinanood nila is a romantic movie or basically romance, love story. Wala naman sila na feel na kakaiba and just like any other date, nag-enjoy naman sila. And then, nung natapos na yung pelikula, tumayo na sila and nabuksan na yung ilaw sa sinehan kasi that's how normally cinemas are, diba? After ng movie, magbubukas yung ilaw. Pagkakita nila sa seats, sa paligid nila, all this time, wala pala silang kasama. And sobra sila natakot kasi pagpasok nila ng cinema, puno lahat ng seats. So, the question is, sino or ano yung mga nakita nilang nakaupo sa mga upuan ng sinehan? By the way, I can't help not to share with you guys yung ginamit kong blush and highlighter sa aking cheeks. This is from G21. It's their 4-in-1 stick. Pwede sa eyes, sa cheeks, sa lips, and pwede ring mix. In my case, pinaghalo ko lang yung highlighter and yung tint. And ayan na yung effect niya sa skin. Yung glass skin ang natural. Hindi siya patchy kahit nasa ibabaw siya ng moisturizer, concealer, or kahit anong base product. And kahit iset mo ng powder yung highlighter, nandiyan pa rin yung glow, talaga nagpipeek through. Even yung tint sa cheeks. Go check them out. Going back sa story, yung sinehan paranormal encounter nung mag-couple, yung pinakasikat na paranormal story na hanggang ngayon nagpapasa-pasa pa sa mga tao. Pero isa sa mga pinakakinilabutan ako is yung story ng isa sa security guard nung Star Mall Alabang. Around 7 p.m., open pa din naman yung mall and during those hours, may pumasok na 10 lalaking nakabarong. At first, natawa pa yung guard kasi para daw may pupuntahang kasal and sino bang magmumall ng nakabarong, diba? Yung guard daw na yun ay naka-duty for graveyard. So, hanggang mag-close yung mall, siya ay may iwan sa loob. And nung sarado na yung mall, siya ay nag-iikot-ikot na lang sa loob para i-check yung mga store. Habang siya ay naglalakad, yung 10 lalaking nakabarong ay naglalakad din papunta sa direksyon niya. Nung nakaramdam siya ng kilabot, siya ay pumikit and pagdilat niya, hindi niya na nakita yung 10 lalaking nakabarong. So kung iisipin natin, tao ba talaga yung nakita ng guard? Or isa sila sa mga entities na nandun sa loob ng Star Mall? Marami pang mga ghost stories yung isinend sa akin at mga nabasa ko sa mga articles. Yung ibang customers ay nakakaranas din na may mga times na nagpunta sila doon, they would go to stores para bumili and minsan may mga nakakausap silang sales lady or nag-a-assist and eventually ma-realize nila na yung nakausap nila is hindi pala tao. May ilang business owners din yung nawawala na lang bigla ng mga gamit, yung ibang paninda nila is nalilipat from isang lugar to a different place. Iba din daw yung temperature sa loob and isa sa pinaka-worst is yung mga taong gumagamit ng comfort room and pinaglalaroan sila sa loob. Minsan kinakatok, minsan binubuksan yung mga gripo. So it's really scary na magpunta sa isang mall na punong-puno ng kababalaghan. Before ito tawaging Star Mall Alabang, ito ay kilala bilang Metropolis Star and based na nagpasalin-salin na stories kaya galit itong mga entities na nasa loob ng mall. Is dahil nga nung tinayo ito, hindi man lang daw nilipat ng lugar yung mga katawan ng mga nakalibing sa sementeryo. Kaya even up to this day, may mga tao pa rin talagang takot magpunta sa mall na to or kung nakapunta man sila, some of them talagang makaka-experience na tong paranormal encounter. And kung pupunta kayo sa mall na to or kung nakapunta na kayo and naka-encounter kayo ng paranormal activities, babalik pa ba kayo or you would find another option?
And kung naka-experience man kayo, we would happily read it sa comment section. Pwede nyo i-comment at iwan yung mga horror experiences ninyo sa loob. Here is the final look, what do you guys think? And that's it for my video. Kung meron din kayo mga horror stories na katulad nitong sa Star Mall Alabang, you can message me on Instagram, you can share stories with me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!